Sa paghahayag ng katotohanan, hindi may iwasang ibunyag ang kamalian. Mga kaibigan at mga ginigiliw po naming viewers, welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Hangad po namin na minsan pa pong makatulong sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Kaya inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isasagawa po naming pagtalakay. Pero bago ito mga kaibigan ay panoorin po muna natin at pakinggan po natin ang ginawa po naming interview. Ang tawag po nila sa akin, Kuya Ads. Pero ako po si Adolfo Manila, mula po dito sa San Joaquin, Santo Tomas, Batangas. Nung ako hindi pa Iglesia ni Cristo, ito po ang nasa likod ko po, ang simbahan po ng Katoliko, kung saan ako po ay dito ay organista, sakristan, choir, at dito rin kami nag-El Shaddai. Tawid lang ng aming bahay. Ako po ay dating Katoliko. Sobrang active ko po dito sa dating religion ko dahil ako po ay pumasok po bilang isang choir, naging sakristan, at sa bandang huli po ay ako po ay naging organista. Elementary pa lang po ako ay naging choir na po ng simbahan dito po sa San Joaquin. At regular po namin ginagawa yung pag kumakanta po sa simbahan, araw po ng linggo. So madalas po na kapag po may mga misa ay nadun din po ako para mag-choir po. After ko po maging choir ay nadyakan na rin po ako na magsakristan. So nung panahon po ako ay sakristan, pag wala pong magsasakristan, ako po ay choir, pupunta po ako, magsasakristan naman po ako. So, nung panahon po yun ay very active po nga ako. So, pag nadyan ng pare, parang talagang sunod-sunuran kami sa pare. Bit-bit namin lahat kung ano yung mga bit-bit na dala namin. So, talagang kami ay kailangan ay hindi namin pababayaan yung paring naka-distingo dito sa amin. And nung panahon po yun ay sabi po sa akin noong coordinator po dito sa San Joaquin ay mag-aral daw po akong mag-organ dahil kulang po ang organista namin. So ako naman po ay natuwa at napilitan po ako na mag-aral. Sinikap ko po na mag-aral. Self-study po ako. Araw-araw po ako ay nagsimbahan. Dahil nga po sa pananampalataya ko na talagang iyon po ay nakalulugod sa ating Panginoon. At natuto po ako at talagang kung saan ko po ginagamit yung pag-organista ko po ay talagang mula sa puso po dahil yun po ang sa inaakala ko po na tama na paglilingkod po sa ating Panginoon. At dumating po yung panahon na nagkameron nga po dito ng El Shaddai sa San Joaquin at kami rin po ang naging bahagi po bilang mga awit or choir po doon sa El Shaddai na sa inaakala ko po noon ay talagang tama po yung ginagawa kong paglilingkod. At dahil nga po doon sa pagiging choir po namin ay every Wednesday po ay kami araw po ng oras po ay alas 5 ng hapon magsisimula po yung El Shaddai, linggo-linggo po yan. So, yan yung mga tinatawag na pagpipraising po. So, talagang meron diyang mag-iiyakan, meron diyang mag-share na kung ano-ano mga na-experience nila, meron diyang may himatay pa. So, talagang ako noon ay devoted. Talagang akala ko talaga ay totoo ang aming ginagawa. Dahil nga po ako po ay music lover. Dahil ang gusto ko po lagi ay maglingkod sa ating Panginoon. Parang sa akin po kasi ang music is soul. Talagang mararamdaman mo sa puso ko na yung ginagawa mo talagang para sa Kanya. Kaya ganun po ako kadeboto nung panahon iyon sa Katoliko, yung pagiging El Shaddai, yung pagiging sakristan ko. Talagang ibinuhos ko yung
ang buong buhay ko para lang makapaglingkod sa ating Panginoon. At dahil nga po ako po ay very active po dun sa aking pagiging katoliko, dahil ako nga po ay sakristan, choir, organista, ay minsan po ay ako po ay naimbitahan po ng aking mga pinsan na makinig sa Iglesia ni Cristo. Sila po talaga yung nag-akay sa akin dito, no? At hindi po nagdalawang salita na ako po ay kanilang inimbitahan dito at ako po ay talagang nagpa-unlock po agad at para makinig ng mga salita ng Diyos. At ako naman po ay walang pag-aalinlangan at talaga naman pong ako po ay nakinig ng kanilang mga aral. At dahil nga po sa pakikinig ko ay mas lalo ko pong inunawa yung mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung mga tinatawag nga po sa Iglesia na doktrina. Sa akin pong pag-aaral ng pagsasaliksik ay talagang naunawaan ko na ikumpara ko ngayon ano ba meron sa loob ng Iglesia at ano ang meron sa Katoliko. So doon po nabuksan ang aking isipan kung kaya't nagtuloy-tuloy po ako na makinig sa aral po ng Iglesia ni Cristo. Nung panahon po yun na ako po ay naimbatahan nga po sa pakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, so dumating po yung mga ilang araw, ilang linggo po, ay nagtanong po ang manggagawa sa amin kung meron kaming mga gustong katanungan. At dahil nga po ako nga po ay curious, ay ako po ay nagtanong kung sino ba si Kristo? Ano ba ang kalagayan niya? Nung marinig ko po yung kasagutan ngayon mula po sa Biblia na binasa po ng manggagawa, ay talaga naman pong ako po ay nabuksan ang aking isipan. Kung kaya't sabi ko po sa sarili ko, ito na yung totoo. Mga kaibigan, narinig po natin sa pahayag ng ating nakapanayam na ang buong akala at paniniwala niya ay ang kinamulatan niyang relihiyon, ang siyang tunay na iglesia. Subalit dahil po sa kanyang pagsusuri ay nalaman at napatunayan niya, batay po sa Biblia, iisa lamang ang tunay na iglesia ni Kristo. At ito po, mga kaibigan, ang patutunayan sa ating pagtalakay ngayon. Mahalaga po na ating pag-usapan kung alin ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi po kaila sa atin na sa panahong ito ay totoong napakaraming nakatatag na iba't ibang iglesia. Ang mga ito ay pawang nag-aangkin na sila po ang tunay at magkakamit ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sa relihiyong kinagisna ng marami ay pilit nilang pinapaniniwala ang tao na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po sa pagdami ng mga relihiyon na nakatatag sa mundo, kaya may mga taong nag-aalinlangan. Ang iba po ay nalilito pa at hindi po nila malaman kung alin sa mga relihiyon ngayon ang kanilang sasamahan. May mga tao namang naniniwala na ang lahat ng mga iglesyang yan ay pare-parehong tama daw at tunay na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mga kaibigan, mayroong mga hindi na pinipili kung aling relihiyon ang aaniban o kung namimili man po sila ay kung alin na lang po ang natapat sa kanilang sariling pamantayan, yun na lang po ang kanilang inaaniban. Sinasang-ayunan po kaya kahit ng mga paring Katoliko na may iisang tunay na Iglesia ni Kristo? Mga kaibigan, mabuti po ay pakinggan at panoorin po natin ito. Sa aklat na pinamagatang 90 Common Questions about Catholic Faith, sa pahina 169 ay binabanggit ang ganito: kung higit na dakila ang karapatan ni Jesus, kung gayon, hindi makaiiwas sa konklusyong ang iglesia na siya mismo ang nagtayo ay dapat tanggapin ng lahat ng tao na siyang iisang tunay na iglesia ni Kristo sa mundo. At sa aklat na may pamagat na Religion, Doctrine and Practice, isinulat ni Francis B. Cassidy, sa pahina 329 ay ganito ang sinasabi:
Si Hesukristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo. Mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at hindi pangkabanalan, gayon din mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan. Ating nalaman na si Hesukristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. At maging sa aklat na ito, Father Smith Instructs Jackson, isinulat ni John Francis Knoll, ganito ang isinasaad sa pahina 35 hanggang 36. Ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan noong ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. At dito pa sa isang aklat na pinamagatang That Catholic Church, a Radio Analysis, isinulat ni Leslie Rumble, sa pahina 69 ay pinatutunayan ng ganito. Walang iglesyang makatatawag sa kanyang sarili na Kristiyano kung ang mga aral nito ay hindi naaayon sa mga ebanghelyo. Iyan ay totoo, sapagkat ang nilalaman ng mga ebanghelyo ay totoo. Lahat ng kanilang itinuturo ay dapat makasama sa pagtuturo ng alinmang iglesyang nagsasabing siya ay Kristiyano. Mga kaibigan, ipinahayag po ng paring si John O'Brien na iisa ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo, na ito po ang dapat tanggapin ng lahat ng tao. Ano raw pong pangalan ng iglesyang ito? Ayon pa rin po sa kanya, ito ang Iglesia ni Kristo na siyang iisang tunay na iglesia. Sa ano po nila ito ibinatay? Ayon po sa kanila, iyon ang mababasa sa Biblia. Bakit po mahalaga na tawagin ang iglesia na sunod sa pangalan ng Panginoong Hesus? Ano po ba ang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na itinatawag sa kanyang iglesia? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat po ng mga gawa 4:12. Ganitong pahayag ng Biblia. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Ang sabi po, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya tiyak po na walang kaligtasan sa alinmang iglesia na hindi po tinatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang ibig po bang sabihin nito, ang lahat ng relihiyong may pangalang Iglesia ni Kristo ay tunay at maliligtas na? Hindi po, mga kaibigan. Paano po natin makikilala sa mga tinatawag na Iglesia ni Kristo ngayon kung alin ang tunay? Alinsunod po sa ating narinig at nakita sa aklat ng Iglesia Katolika Romana na sinulat po ni John Francis Knoll. Ang aklat pong yan ay ipinakita po namin kanina, Father Smith Instructs Jackson. Ang sabi po ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Kristo ngayon sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan noong ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa makatwid, mga giliw po naming mga taga-subaybay, pangalan lang po ba ang susuriin at titingnan para malaman kung alin ang tunay na Iglesia ni Kristo? Hindi po. Ano raw po ang dapat na maging katangian ng aral na itinuturo ng iglesyang tunay na kay Kristo
Ayon pa rin po sa kanila, ang sabi pa po doon sa isang aklat ng Iglesia Katolika Romana, walang iglesyang makatatawag sa kanyang sarili na Kristiyano kung ang mga aral nito ay hindi naaayon sa mga ebanghelyo. Sa makatwid, mga kaibigan, bagaman may iba't ibang iglesia na tinatawag din po sa pangalang Iglesia ni Cristo, ang tunay ay ang iglesia na ang aral na sinusunod at itinataguyod, lahat po ng aral, mga kaibigan, ay naaayon po sa ebanghelyo o nakasalig sa banal na kasulatan. Bakit po namin tinatanggap ang sinabi ng mga otoridad Katoliko na ang aral ang dapat tingnan, suriin sa ikakikilala kung alin ang tunay na iglesia? Sapagkat itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo dito po sa Juan sa 7:16 hanggang 18. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, "Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan." Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maliwanag po sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Makikilala ang totoo o tunay na sa Diyos sa turo o sa aral na itinataguyod nito. Paano po kung mula lang sa sarili ang itinuturo? Ang gayon po ay humahanap lamang ng sariling kaluwalhatian at hindi ang sa Panginoong Diyos. Diyan natin sukatin ang Iglesia Katolika Romana. Pasado po kaya sa panukat na ito ang Iglesia Katolika Romana? Ano po ba ang tahasang pag-amin ng mga tagapagturong Katoliko tungkol sa Iglesia Katolika Romana ngayon? Aklat po nila. Ang babasahin po namin, mga kaibigan, dito po sa aklat na pinamagatang The Spirit of Catholicism. Ito po'y isinulat ni Carl Adam at ni Justin McCann. Ganito pong ating mababasa dito po sa page 2 at mamaya po ay babasahin din po namin ang page 166. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkos may pagmamalaki na sa anumang paraan ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Siya, ang Iglesia Katolika, ay hindi man lamang nag-aatubiling kumuha ng mga ritual at ng mga sagisag pagano, kailanmat ang gayong mga bagay ay maaaring isa Kristiyano at maisaayos. Mga kaibigan, tahasan pong inaamin dito ni Carl Adam, isang tagapagturong Katoliko, na ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Sang-ayon tayo, mga kaibigan, sa sinabi niya dahil sa pangalan pa nga lamang po ay ibang-iba na po ang Iglesia Katolika sa unang iglesia na tinatawag na Iglesia ni Kristo. Bakit po kaya na iba? Hindi lamang po sa pangalan, kundi maging sa aral na sinusunod ang Iglesia Katolika sa unang iglesia na sunod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Saan po kaya kinuha ng Iglesia Katolika ang mga aral nito? Narinig po ninyo, ayon pa po kay Carl Adam, kumuha po ang Iglesia Katolika ng mga ritual at ng mga sagisag pagano. Sa makatwid, mga kaibigan, hindi po sa Biblia nagmula ang aral ng Iglesia Katolika Romana. Napakarami na po tayong pagtalakay sa mga aral ng Iglesia Katolika na nagmula po o galing po sa mga pagano. Mga doktrina na inimbento lamang o binuo sa pamamagitan ng kanilang konsilyo. Kaya naman po, mga kaibigan, talagang hindi po maaangkin ng mga otoridad Katoliko na ang kanilang iglesia ang tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya po, upang pakinabangan ng mga naghahangad na maligtas, ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano po ang itinuro ng ating Panginoong Hesus? Na dapat sundin upang ang tao po ay magtamo ng kaligtasan. Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasa na nakasulat dito po sa Juan, sa 19, ganitong pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po na ang tao ay pumasok at mapaloob sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo para magtamo ng kaligtasan. Hindi po sinabi na sumampalataya lamang. Ngayon, alamin po natin, alin po ang kawan na siyang pinasukan at kinapalooban ng mga sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito po ang mababasa po nating pahayag namang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan at mga iginagalang po naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Ang kawan po na tinutukoy ay ang iglesia ni Kristo. Kaya hindi po katakataka kung bakit patuloy ang pagdami ng mga umaanib sa iglesia ni Kristo. Dahil po sa puspusang ipinalalaganap ito at marami po ang nagsuri. Kaya sila mismo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang nakapagbibigay ng patotoo na lahat ng doktrina sa loob ng iglesia ni Kristo ay nakabatay po sa mga banal na kasulatan. Ito po ay mga katotohanang itinuturo po ng Biblia. Dito po namin nais kayo na makasama. Kagaya nga po ng ating nakapanayam na dating Katoliko. Subalit nakabuo po siya ng isang pasya. Naiwan na po ang dating relihiyon at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Balikan po natin siya. Pagkatapos ko po ng doktrina, ay bago po ako matulog, ako po ay nanalangin. Sabi ko, Ama, kung kaloob mo talaga na ako'y para dito sa Katoliko, para ako'y tumugtog, gisingin mo ako. Pero pag hindi mo ako ginising, ibig sabihin, sa iyo na ako. So, dumating nga po yung araw ng linggo, ginigising ako ng aking ina para tawagin at kailangan daw ng organista at wala daw tutugtog. Pero hindi po talaga ako nagpunta. Pinasya ko na po yung sarili ko na hindi na po ako mag-organista. Doon na po ako nag-decide. Nung una po ay wala pa po silang alam sa mga nangyayari sa akin nung ako po ay dinodoktrinahan na. Pero noong halos patapos na po ang doktrina, nung malaman po dito sa buong barangay po namin sa San Joaquin na ako po ay dinodoktrinahan at ang alam nila dito, kapag ikaw'y dinoktrinahan, ang alam nila ay iglesia agad. At front page po ako, dahil nga po sa, isa pa po nga po ay ako ay SK chairman po dito sa barangay namin. So, lahat po ay nagtaka. Bakit? Anong dahilan mo at bakit ka nag-iglesia? Sa pagkakakilala ko po sa kanya, napakadaming pagsubok na dinaanan po siya. Dahil sa una, siya lang ang iglesia sa kanilang pamilya. Ano po? Tapos halos lagi siyang umiiyak. Nakikita ko siya lalo nung nag-aaral pa siya, halos ang dami niyang problema. Gusto niya itaguyod ang kanyang sambahayan, gusto niya maakay sa paglilingkod. Nakikita ko rin po kung paano siya magpanata. So, maraming pag-uusig na ang dumating sa akin kung ano-ano ng mga binabato about sa iglesia. So, nanindigan ako. Patuloy ako nananalangin sa ating Panginoon, nabigyan ako ng lakas, bigyan ako ng malawak ng pag-iisip, upang sa ganun, lahat ng mga pagsubok na dumating ko sa buhay ay malampasan ko ito. At dahil nga sa mabuti ang ating Panginoon, ay talagang tinulungan niya ako at nakatawid ako hanggang sa ako po ay mabautismuhan. Nung panahon po na ako po ay nabautismuhan nga po, ay talagang umaapaw ang aking puso sa kagalakan.
Dahil nasa isip ko, ako ay ligtas na. At tama yung aking desisyon na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Adolfo, si Kuya Ads, siya po ay isang napakasiglang kaanib sa Katoliko nung una. Pero sa ngayon po, kung gaano siya kasigla noon, mas masigla siya ngayong kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon po ay ako po ay mas biglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Marami na rin po akong mga nahawakang tungkulin sa Iglesia simula po nung ako po ay bautismuhan. Naging Pangulong Kadiwa po tayo, naging kalihim, naging ilaw ng kaligtasan, at sa ngayon po ay tayo po ay pangalawang ilaw ng kaligtasan, at minsan po ay natatawag din po tayo sa distrito para gampanan po yung ibang tungkulin na inaatang po sa atin. Yun po ang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon, kasi nga po ang sabi nga sa atin ay dapat ang una nating maakay ay yung ating mga mahal sa buhay. And salamat po sa Panginoon dahil hindi naman po ito talaga bigla mo makukuha, dahil dadaanin pa natin ito sa mga panalangin sa ating pagpapanata. Nung una ay akay tayo, yung aking isang pamangkin na pinapag-aral ay nag-iglesia na rin, ang aking hipag. At ngayon naman po ay ang aking kapatid na panganay at ang aking pong, ang kanyang anak, yung aking pamangkin po ay kasalukuyan pong sinusubok na po ngayon sa Iglesia ni Cristo. Ayan po, bilang isang Iglesia ni Cristo na po ngayon, ay ako po ay masaya at pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Tinawag ako dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.